Kailangan may mamatay para totoong makasunod. Grabe yung statement, no? Kailangan may mamatay para totoong makasunod. Ito yung sinasabi sa ating sarili. And then, kailangan may itigil para sa tuluyang pagsuko. Kasi hindi talaga makikita sa'yo yung talagang pagsuko kung wala kang ititigil. Amen? Kalimitan dun sa mga sinasabing sila'y sumuko na, nagpapatuloy pa sa mga bagay na hindi na dapat pinagpapatuloy. Kaya masaya ang pag-uusapan natin. Obedience and surrender. Alam nyo, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sakripisyo. Ulitin ko. Ang pagsunod po natin ay mas mabuti kaysa sakripisyo, pero hindi po nangangahulugan na ang pagsunod natin ay walang sacrifice. Dahil pag sumunod ka, talagang malaking sakripisyo. Amen po ba? Pero alam nyo, kadalasan ang pagsunod natin sa mga utos ng Diyos ay nangangailangan sa atin na isuko ang isang bagay na napakahalaga sa atin. Alam nyo, minsan sa buhay natin, yan yung pinakamabigat sa atin. Ang isuko mo sa Diyos, yung pinakamalaking bahagi o mahalagang bagay para sa iyo. Alam nyo, pag sinabi yung pagsuko, talagang kalaban mo sarili mo dyan. Ang dami nating realization about sa pagsuko. Pero salamat na lang, at doon sa salitang pagsuko, di pa tayo sumusuko. Nagpapatuloy tayo. Ang sinusuko lang natin, yung mga bagay na hindi talaga para sa atin. Kaya po, ang pagbibigay natin ng ating sarili sa ating Panginoon ay pagpapakita po ng pagmamahal natin sa Kanya. Yung mga bagay na sa tingin mo ay mahalaga sa iyo, pero pag isinuko mo sa Diyos, ang pagsuko po natin ay pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos. Kaya po pag-uusapan natin, obedience and surrender. Tandaan po natin, ang pagkamatay sa sarili at pamumuhay sa ilalim ng Panginoon ay pundasyon para sa pagiging totoong disipulo ni Kristo. So kung totoong disipulo ka ni Kristo, hanggang ngayon ay marami ka pa rin sinusuko sa Diyos. At sumusuko, hindi ka tumitigil na isuko ang buhay mo. Kung totoong disipulo ka ni Kristo. Sapagkat lahat ng disipulo ni Kristo, nakasuko ang buhay sa Kanya. Amen po ba? Pag-uusapan natin ang kamatayan. Yan. Sino dito ang handa ng mamatay? Taas nga kami na handa mamatay. Tingnan nyo, takot na takot kayong mamatay. Saan ba tayo pupunta lahat? Saan? Kamatayan. Sabi ko nga kagabi, di ba? Sabi sa Bible, ang kamatayan ay pakinabang. Sinong gustong pakinabang? Taas nga ang kamay ng gusto ipakinabang, mamatay ka na. Amen. Wag kayong matatakot na pag-usapan ay kamatayan kung ito naman ay pakinabang. Sabi ng Bible yan. Amen? Yung mga takot mamatay, marami pang hindi sinusuko yan. Amen po ba? Bakit ka natatakot? Baka marami ka pang hindi sinusuko sa Diyos. Marami ka pang tinatago sa sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo, magsuko na tayo. Diba? Suko na tayo. Amen? Amen po ba? Ano ba ibig sabihin ng kamatayan? Dying means denying an attitude of self-seeking. Amen? Denying means dying an attitude of self-seeking. Ito yung mga paghahanap natin ayon sa gusto natin. It is putting God as a hero in our lives by making ourselves as zero. Amen? Kumbaga laging si Lord ang hero ng buhay natin. Tapos yung sarili natin, zero na to. Wala na to. Ang buhay mo ay patungkol na kay Kristo. Amen? Ang buhay mo ay patungkol na kay Kristo at hindi patungkol sa iyo. That's obedience. Nilalagay mo na ang head ng buhay mo ay si Kristo. Siya na yung nangunguna sa lahat ng area ng buhay mo. Sabi sa Romans chapter 6 verse 11, dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na. Patay ka na. Sabihin sa katabi mo, patay ka na. Gilaksan mo, makabawi ka man lang. Dito sa statement na to. Sabihin mo ulit,
patay ka na. Tapos bumawi ka, mamatay ka na rin. Tapos sabi nung nasa likod, di magkamatayan na tayo. Amen. Masayang mamatay kay Kristo. Amen. Amen. Sino handang mamatay para sa Panginoon? Para isa lamang tumaas. O yan, mauna ka. Masaya na ang magiging kamatayan mo ay dahil kay Kristo. Kaysa mamatay kang walang naging pakinabang. Amen. Kaya alam nyo, maraming pwedeng mangyari sa buhay mo pag pinag-usapan ay obedience. Pero dapat nating ibilang ang ating sarili na patay na sa kasalanan, lalo na. Amen? Sa lahat ng mga pagnanasa natin sa buhay. Alam nyo, sa panahon ngayon, ang dami nating pagnanasa sa buhay. Name it. Name it. Ang daming pagnanasa. May mga pagnanasang tinatago natin. May mga pagnanasa na talagang nilalasap natin. May mga pagnanasa tayo sa buhay na tayo lang ang nakakaalam. Di ba? Pero ang kailangan natin ay pag-surrender. Amen. Kasi ang disipulong totoo ni Kristo ay marunong mag-surrender. Dying has to do with submitting daily to the will of God. Ang ibig sabihin, napatay ka na sa sarili mo, ito yung pagsasubmit mo ng buhay mo araw-araw. Hindi pwedeng ang submission ay every Sunday lang. Amen. Ang submission po natin, daily. Amen. Kaya, pag sinabi nating obedience, talagang may kalaki po yan na sacrifice. Amen po ba? Araw-araw na pagsuko natin sa Diyos. Araw-araw po ang sinasabi ng ating Panginoon. Pero magiging posible ito kung pipiliin natin na talagang sumunod tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya alam mo, sa panahon po natin ngayon, ang tinitingnan talaga sa mga Kristiyano, yung obedient heart. Yung obedient heart. Kailangan pong maramdaman sa atin ni Kristo na tayo sumusunod. Kasi ang obedience ay pagmamahal natin sa Diyos. Kung mahal mo si Kristo, sumusunod ka sa Kanya. Kung mahal mo si Kristo, sumusunod ka sa Kanya. Amen po ba? Kaya ang pagiging patay ng ating sarili para sa Diyos ay napakagandang bagay para sa atin. Susunod ka dahil ikaw ay disipulo ni Kristo. Hindi ka susunod dahil may pangangailangan ka. Susunod ka dahil ito ang buhay ng isang disipulo. Meron kang obedient heart. Pero alam nyo, nakakalungkot sa ating generation ngayon, kalimitan, ang buhay natin, nasa self-centered tayo. Laging sarili, laging ako. Ganyan ang buhay natin. Kaya dapat maayos natin yung mindset natin, yung puso natin. Na kung ako ay totoong disipulo ni Kristo, dapat may obedient heart ako. Marunong akong sumurrender. Amen po ba? Ano ba ibig sabihin ng obedience? Obedience means, it means hearing the word of God and acting on it. Yun bang narinig mo ang salita ng Diyos pero hindi mo lang narinig? May pagsasagawa. Marami na ba kayong nabasang salita ng Diyos sa Biblia? Marami na po ba? So, ibig sabihin, marami na tayong dapat na isinasagawa. Amen po ba? It means hearing the word of God and acting on it. Pagkatapos mong marinig, sinasagawa mo ito. Hinahakbangan mo ito. Yan dapat ang ginagawa po natin kapag tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos, kapag inaaral natin ang salita ng Diyos, dapat hinahakbangan natin ito. Hindi lang ito basta inaaral, hindi lang ito basta naririnig. Dapat ang sunod doon, may paghakbang. Kaya aligning our will to God's will, doing what God has asked to do. So ina-align mo talaga. Ina-align mo ang sarili mo doon sa kalooban ng Diyos. At ang pinaka-safe po natin na pag-align talaga ay yung alignment natin sa Panginoon. Amen? Pag ang buhay mo ay naka-align sa Panginoon, sigurado ka dyan. Amen? Hindi ka mapapahamak dyan. Amen? Kaya
yung obedience sa iba napakahirap o marahil sa lahat napakahirap. Alam nyo, kaninang umaga, habang nagkukwentuhan kami ni Kuya Kim, ni Pastor Kim, binigyan ako ng magandang illustration ng Panginoon, testimony. Hindi na namin papangalanan. Siguro andito siya. Habang nag-uusap kami, ang galingan ng Panginoon pinag-uusapan namin ni Pastor Kim about obedience, about the ministry. And then, meron siyang kausap sa Pastor Kim na doon ko talaga nakita ng isang totoong disipulo ni Kristo pag ang heart niya ay obedient. Talagang nilalaban niya yung pananampalataya. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, diyan tayo struggle. Sabi nung kabataan na I think nag-apply siya sa trabaho. Tapos kinonsider niya na kung may trabaho ng linggo. Kung may trabaho ng linggo, hahanap siya ng ibang trabaho. Just imagine yung faith. Pinag-uusapan natin trabaho. Pero ang kinonsider muna niya, bago siya magtanong about sa sweldo, marahil, ang kinonsider niya, yung pagsamba niya sa Diyos. Amen. Sometimes yun yung struggle natin. Sabi ko nga kay Pastor Kim, bibihira na pag ikaw ay naghanap ng trabaho, pag sinabing kasama ang linggo, ang isipin mo, sayang naman, wala akong trabaho, kailangan ko ito. Pero dahil meron kang obedient heart, pati yung kagustuhan mo, sinusurrender mo sa Diyos, nilalakaran mo. Marahil tinanong niya, ang linggo po ba ay may trabaho? Kung may trabaho po, hahanap ako ng iba. So anong ginawa ng kanyang amo? Binigay na walang trabaho pag linggo. Amen? That's obedience. Maari nating itanong muna sa iba, maari nating ilatag muna sa kanila kung paano tayo nagpapahalaga sa gawain ng Diyos. Maaring nababasa niya ang salita ng Diyos. Huwag mong kaligtaan ang pagdalo sa gawain. Kung nabasa mo yan, ilalaban mo yan. Kaso minsan may mga tao, may lalo na pag mga anak ng Diyos, mga disipulo daw ni Kristo, ang daling bumigay, hindi marunong mag-stand muna dun sa faith na mayroon siya. Hindi muna sumubok, hindi muna binigay yung magandang dahilan kung bakit hindi ko kailangang nandun ako pag-araw na yon. Amen. Ang ginagawa natin, tayo yung nag-a-adjust agad para sa mundong ito. Pero alam nyo, ang isang bagay, napakahalaga ng salitang obedience sa isang mananampalataya. Obedience, it is when we completely surrender to His authority. Makikita mo yung pagsunod kapag totally, completely nakasurrender ka sa authority ng Diyos. Para bang ganito? Lord, hindi na ito para sa akin. Ang buhay kong ito ay para sa iyo na. Lord, ang mga bagay nito ay hindi para sa akin. Mga bagay nito ay para sa iyo. Lalo na pag ang buhay mo ay nakasurrender sa Panginoon. Lagi mong sinasabi everyday, ang buhay ko, Panginoon, ay para sa iyo. That's total surrender. Gaano ba kahalaga ang obedience? Alam nyo, mahalaga talaga ang obedience. Ano ba ang kahalagahan ng pagsunod natin? Napakahalaga ng pagsunod natin para sa ating bilang mga mananampalataya. Number 1, it is an act of worship. Yan. Bakit mahalaga ang pagsunod? Ito po ay paraan ng ating pagsamba. So, ibig sabihin, pag ikaw pala ay sumusunod sa Diyos, ito rin ay uri ng ating pagsamba. Bakit? Sino ba yung sinusundan mo? Sino yung sinusunod mo? Ang ating Diyos. It's an act of our worship. Ito yung sinasabi ko kagabi na pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos. Kung marunong kang sumunod sa Diyos, nagpapakita yan na mahal mo ang Diyos. Tanong, mahal na mahal niyo po ba si Lord? Amen. So, kung mahal na mahal natin si Lord, marunong tayong sumunod. Amen po ba? Kaya ito po yung dahilan talaga kung bakit tayo sumusunod, yung pagmamahal natin sa Diyos. Parang ganito, example, kung mahal mo ang magulang mo, sinusunod mo siya. Amen. Di ba pag magulang ka, tuwang-tuwa ka pag ang mga anak mo ay sumusunod sa iyo. Anong nararamdaman mo? Mahal na mahal ka ng mga anak.
Anong nasa loob ng pagmamahal? Respeto. Amen. Kung mahal natin si Lord, nire-respeto natin si Lord. That's obedience. Kaya nga ang mga batang hindi sumusunod sa magulang, di ba? Nalulungkot ang puso ng mga magulang. Amen. Tanong, masunurin ba tayong mga anak? Parang ang sumagot sa tanong ko ay magulang din. Mga anak, masunurin ba tayong mga anak sa ating mga magulang? Alam nyo, tandaan nyo to. Ang pagsunod natin sa ating mga magulang ay pagpapakita ng pagmamahal sa kanila. Higit pa sa anumang material na bagay. Kaya habang tumatanda tayo, ang pinakang pundasyon natin bilang mga anak sa ating mga magulang ay pagmamahal sa kanila. Amen? Huwag niyo pong inineglect yan. Pag sinabi ng magulang, anak, hindi pwede, hindi yan tama. Makinig tayo. Pag ino-honor mo ang sinasabi ng mga magulang mo, pagpapakita yan ng mahal mo sila. Pero subukan nyo na binabiolate natin o di natin sila binibigyan ng pansin, binibigyan ng atensyon. Ang puso ng mga magulang natin nalulungkot. Ganon din ang ating Panginoon. Kapag nakikita niya na sinasabi natin na tayong lahat dito anak ng Diyos, pero hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos, nalulungkot ang Diyos. Amen po ba? Kasi kung totoo tayong nagsasabi na tayo anak ng Diyos, marunong tayong sumunod sa Kanya. Meron tayong obedient heart. Kaya alam nyo yung mga inaaral po natin, every Sunday, every yung mga gawain natin, mga personal Bible study natin, or personal devotion natin, hindi nyo lang po yan basta sinusulat at inaaral. Isinasabuhay po yan. Kasi ang sunod ng pag-aaral mo ay yung pagsunod mo sa Diyos. Yun nga yung struggle natin eh. Amen? Ang dami na nating salita ng Diyos na binabasa, inaaral, pero pagdating na doon sa mismong paghakbang, doon tayo nahihirapan. Anong kailangan natin gawin? Magkaroon tayo ng obedient heart. Pag sinabi, just imagine i-visualize mo, kaharap mo si Jesus Christ. Siya na mismo ang nagsasabi sa iyo, anak, ito gawin mo. Jesus Christ na yung kaharap mo. Tapos hindi mo susundin. Jesus Christ na yan. Hindi man physically nakikita natin si Jesus Christ, pero ang Biblia mismo, ito na si Kristo. Ito na yung nagsasalita sa atin. Kaya mahalaga po na yung mga inaaral natin, sinasabuhay natin. Hinahakbangan natin. Anyone who loves me will obey. 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 Kaso marami sa atin ang hilig, disobey. Amen. Disobey. Sinabi na ng Biblia, huwag kang ganito, hindi pwede, gagawin pa rin natin. Dapat po marunong tayong sumunod sa ating Panginoon. Kaya kung sinasabi natin na tayo mga anak ng Diyos, tanong, do we demonstrate that love by obeying His command? Dapat nakikita po sa atin na talagang minamahal natin si Lord. Alam nyo, sabi ko nga po kagabi, yung share namin dito kagabi, sa situation ko, ngayon, nasa part na ako na isang bagay na ang nilalagay ng Diyos sa akin, yung word na appreciate. Daming realization ng Lord sa akin nung nilagay niya ako sa ganitong sitwasyon. Mas lalong pinaramdam ng Diyos sa akin yung pagmamahal niya. Amen. Kaya paano ka bibitaw sa Panginoon kung sa panahon na kalagayan ko ngayon, kalagayan natin, pag may mga struggle tayo, hindi tayo pinababayaanan ng Diyos. Amen. Mas lalo niya pinapakita yung pagmamahal niya sa atin. Amen. Kaya ang gagawin natin, sumunod lang tayo sa Kanya. Sabi nga ni Pastor Kim kanina, Kuya, ano ba sa'yo ang ministry? Amen. Ang sagot ko po dyan, ang ministry po ay buhay na natin. After mong tumanggap kay Kristo, ang pupuntahan ng buhay mo ay ministeryo ng Diyos. Wala nang iba. Tandaan niyo po yan. Kung tinanggap mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas, ang magiging buhay mo na ay buhay pagmiministeryo na kasama ang Diyos. Wala nang iba.
Yun lang po ang magiging buhay natin sa mundong ito. Amen. Ang lakaran, ang ministeryo ng ating Panginoon. Kaya pag tinanong ka, nung tinanong ako ni Pastor Kim, ano ang ministeryo sa akin? Ito na yung buhay ko. Tapos sabi niya, sa kalagayan mong yan, ano pa ang gusto mo? Gusto kong ipagpatuloy yung ministeryo. Bakit? Sa panahon na meron ako ngayon, sa sitwasyon na meron ako ngayon, di ako pinabayanan ng Diyos. Di nga ako nakakita ng dilim sa bahaging ito. Ang nakita ko ay puro liwanag ng pagmamahal ng Diyos. Di ako pinabayaanan ng Diyos. Amen? Bagaman 3 times ako pumupunta sa hospital, 3 times din naman ako na nakasakay sa kotse. Sa panahon na ako ay mayroong mga situation na ganito, doon ako niregaluhan ng Diyos ng sasakyan para mas mapadali ang buhay ko. Nakakatawa po, Panginoon, ang testimony lang na binibigay sa akin ng Panginoon. Doon sa panahon na na-struggle ako physically, ngayon po, patapos na po yung church natin. Patapos na po yung church natin, kaya pag pumunta kayo doon, luwag-luwag na tayo doon. Grabe po ang Panginoon. Sa panahon na ang dami kong kailangan para sa aking sarili na lang sana, naiisipin ko, sabi ko kay Kuya Kim, na itong punto na to, dapat ay tinitingnan ko ay sarili ko naman. Kasi ang hirap sa lahat, ang hirap kumilos. Dapat, pwede ko sabihin sa Lord, Lord, this time, sarili ko naman. Kasi yung mga panahon na grabe yung lakas ko, hindi eh. Dito sa panahon na may panghihina ako physically, doon lalo pinaramdam ng Diyos yung pagmamahal niya sa akin. Hindi niya ako pinabayanan. Ganyan ka-faithful ang ating Diyos. Hindi po tayo pinabayaanan ng Diyos. Imagine nyo, nakabiyahe ako mag-isa. Kabiyahe ako mag-isa. Kaya tuwa ako sa Panginoon. Panginoon, pabababiyahin mo na ba ako? Buwan-buwan? Hindi po biro. Tinitestify ko lang, pero yung kalagayan ko, hindi po biro. Hindi po talaga biro. At sabi ko nga kagabi, sana ako na lang. Wala nang sumunod sa akin. Kasi hindi talaga siya biro. Ang mag-dialysis ka ng 3 times a week, tutusukan ka sa braso ng 2 karayom, tapos every month, itutusukin ka sa gilid, i-drain ka. Every month, dadami ang tubig ko sa tiyan ko. Buti nga ngayon, hindi ako masyado umihinga. Buwan-buwan, 10 liters ang dala-dala ng tiyan ko. 10 liters, 2 Wilkins. Imagine nyo yun. Yung mag-igib ka nga lang yan, di mo magawa eh. Bit-bit mo pa. Ganyan ang struggle ko every month. Ganyan kahirap. Sabi ko nga po kagabi, tawa ko kay Pastor Kim, pag bago mag-preach, kaya totoo yun, yung ina-appreciate nyo lahat, diba, sa preaching ni Pastor Kim, bago siya mag-start, bago ilatag niya ang salita ng Diyos. Sabi niya, magpasalamat kayo dahil gumising kayo ngayon, umihi pa kayo. Sabi ko, lagi na lang binanggit yung umihi na yan. Pero katotohanan yan, mga kapatid. Alam nyo ba ngayon, gustong-gusto kong uminom ng tubig sa baso, pero hindi ko na magawa. Hindi na po ako uminom ng tubig mismo. Ang iniinom ko na ay ice cubes. Imagine mo, iniinom mo yung ice cubes. Iinom na lang ako, dadaan pa ako sa proseso. Chachap-chapin ko yung yelo, ibibase ko kung kaya ko bang lunukin to o kaya kong lumlumin to. Ganyan ang proseso, ay iinom na lang, may proseso pa. Kaya kung kayo ay nakakainom ng sagana, ay uminom na kayo. Amen. Huwag na kayong dadana sa akin na iinom na lang, may proseso pa. Saan ka nakakita nun? Pipihitin mo na lang. Lahat ngayon na-appreciate ko. Lahat ngayon. Pero hindi dahil kailangan dumating kayo dito para maintindihan nyo, sinasabi ko na lahat ng bagay ngayon, i-appreciate nyo na. Yung paglilingkod nyo sa Diyos, sumunod na kayo sa Diyos. Mas masaya na kayo ay naglilingkod ng malusog. Ang sarap na naglilingkod sa Panginoon na physically fit tayo. Masaya ang kaisipan. Amen? Kahit wala kayong mga karamdaman, pero sa tingin ko, minsan, mas may karamdaman pa kayo sa isip. Hindi kayo makasunod kasi ang dami nyong iniisip, mga bagay na hindi naman dapat nasa isip nyo, nilalagay nyo.
Kaya hindi kayo makasunod sa Panginoon, kaya di tayo, nahirapan tayo sumunod sa Panginoon. Ang dami nang nasa isip natin. Pero dapat ang iniisip natin, paano ba ako susunod sa Diyos araw-araw? Amen. Dapat hindi nakakontaminate yung isip natin. Tanong, kumusta po ang isip natin ngayon? Maayos ba? Maayos ba ang isip natin ngayon? Kaya alam nyo, pag naglingkod ka, idiretso mo na. Amen. Huwag ka na magpauhay-uhay. Susunod ka rin lang naman. Sumunod ka na hanggang kamatayan. Amen. Ano man sabi natin kagabi? Yung lifetime. Ministry is a lifetime. Pag alam mo na ito na yung buhay mo, dahil sa pagsunod mo sa Diyos, ang buhay mo ngayon, lifetime na ang ministry. Huwag ka nang palamig-lamig. Dumiretso ka na. Amen. Ngayon, maglingkod na kayo ng todo. Itodo nyo na. Amen. Itodo nyo na. Susunod ka rin lang. Itodo mo na. Patodohan tayo sa pagsunod sa Diyos. Kasi kung grabe ang pagmamahal natin sa Diyos, itutodo natin yung pagsunod natin sa Diyos. Amen po ba? Kaya sabi ko, 30 minutes na ako mag-speak. Kaya pag speaking doon lang po ako lumalabas. Opo. Pero nagtataka talaga ako dito. Pagdating dito sa Duyay, para abutin ako ng 3 hours ngayon. Okay lang po ba? Aba, ito tandaan nyo. Kahit po ang magsasalita dito, abutin ng siyam-siyam. Pag ang Panginoon ang kausap natin, sanay na tayo. Kakaya naman sa Lord, nakaharap mo na si Lord, hihikab-hikab ka pa. Kakaya naman na si Lord, ang dami ng sinishare natin, mga nakatungo na tayo. Amen? Ang totoo, kahit wala si Lord physically, ang Diyos ay nagsasalita sa atin every Sunday. Kaya dapat nakikinig ka ng buo. Amen? Dapat ang isip at puso natin nakasenter kay Lord. Ganyan ang tamang pagsamba sa Diyos. Pati yung kilos, inaayos po natin. Amen? It is an act of worship. Kaya, intro pa lang po ang sinasabi ko. Wala pa talaga tayo doon sa patayan. Amen po ba? Kanina tinanong ko, sinong handang mamatay? Taas ang kamay. Ayan, dumadami na sila. Okay, patayin muna natin ang sarili natin. Okay lang bang magutom tayo maghapon para kay Kristo? Dito po ako magtatapos. Amen. Ang maganda nating sabihin, dito po ako magsisimula pa lang. Palampakan natin ang Panginoon. So, it shows God that we trust Him. Pag sumusunod ang puso mo, nagpapakita yan na nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen. Tuwan-tuwa na sila, naririnig na nila yung background. Ganyan-ganyan din talaga sa amin. Iisa talaga ang linyahan natin. Yung aking operator, pag sabi ko, this is the last point, dahan-dahan na yung sound. Kaya mararamdaman mo sa mga members na bubuhayan na. Kasi it means patapos na. Alam nyo, it shows God that we trust Him. Parang pag ako magdi-deliver ng kamatayan, hindi po, mahalaga talaga na may pinapatay ka sa sarili mo para makasunod sa Diyos. Hindi ka makakasunod kapag wala kang papatayin sa sarili mo. Kapag wala kang i-deny sa sarili mo. Totoo po yan. Kasi napakahirap na sumunod na puro sarili mo. Meron ka talagang desisyon na gagawin ang patayin ang sarili mo. Hindi ibig sabihin na saksakin mo yung sarili mo. Kundi patayin mo yung mga pagnanais mo. Na ang kapalit naman ay pagnanais mo na makapaglingkod sa Diyos. That's obedience. That's surrendering your life to Jesus. Amen? So, pagpapakita na nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen? Pinakamahirap yung bitawan mo yung isang bagay na mahalaga para sa iyo. Ito man ay trabaho o anumang bagay. Napakahirap po niyan. Kasi tingnan nyo ha, ang tingin ng iba parang walang sense. Di ba? Minsan ganyan. Ay, bakit ka umalis sa trabaho? Ang ganda-ganda na ng trabaho mo.
Sumusweldo ka na monthly. Parang sa iba, it doesn't make sense na bakit aalis ka? Ang ganda na ng kalagayan mo. Pero hindi nila alam na dahil may pangungusap sa iyo ang Diyos, anak, ito gawin mo. Minsan, pag sinabi mo sa mundo, tatawanan ka pa. Parang sasabihin sa'yo, hindi ka talaga nag-iisip. Parang ganito, pag nakatalikod ka, dito nag-iisip. Ang ganda na ng sitwasyon, aalis pa. Hindi kasi nila na nakikita or nararamdaman or naririnig yung pangungusap ng Diyos. Anak, ito gawin mo. Ito ang ipagagawa ko sa iyo. Dahil ang puso mo ay obedient, mahirap i-let go ang isang bagay na sa tingin mo ay may pakinabang talaga, lalo pagdating sa iyong pamilya. Mahirap. Mahirap talaga, lalo sa panahon natin ngayon. Ang hinahanap nga natin ngayon, kagaanan ng buhay eh. Amen? Pero pag dumating ka sa sitwasyon, it shows God that we trust Him. Nakikita ng Diyos na ang anak ko sumunod dahil may tiwala siya sa akin. Kaya yung mga taong humakbang, mga taong kinausap ng Diyos at sinabi ng Diyos na anak, ito ang mas maiging gawin mo. Kapag sumunod ka dyan, tandaan mo, higit pa doon sa iniwan mo, ang ibabalik ng Diyos sa iyo. Huwag mong tingnan ngayon. Huwag ka agad mag-advance. Kasi ang proseso ng Diyos, doon sa pagsunod natin, ipaparanas muna sa iyo ng Diyos yung mga bagay na hindi mo inaasahan. Pero manatili kang sumunod. Makikita mo ang bunga ng pagsunod mo. Makikita mo along the way. Mas meron kang peace of mind. Mas nakikita mo yung halaga ng buhay mo para sa Diyos. Amen? Pag ang Diyos na nangusap ko sa inyo, anak, i-let go mo na yan. Hindi na tama ang ginagawa mo. I-let go mo na yung mga bisyo na yan. Maring hindi yan mag-aalis ng iyong pananampalataya, pero dahil sa ginagawa mo, may malaking epekto pa rin yan bilang ikaw ay lumalakad na anak ko. Just let go. Just let go. Kaya mo yan kung sinasabi natin na gusto ko nang magbago, isama mo kasi sa pagbabago si Kristo. Kung sinasabi natin na tayo'y anak ng Diyos, it shows God that we trust Him. Magtiwala ka. Iniwan ko dati ang bisyo ko. Iniwan ko yung mga kaibigan ko na nagdadala sa akin sa kapahamakan. Iniwan ko sila. Mabigat kasi bata pa lang, doon na kami magkakasama. Lahat ng bagay, kilala na namin sa aming mga sarili. Ang dami kong kaibigan, pero nang sinabi ng Diyos, ito yung magiging buhay mo, papasok ka sa ministeryo na nilalakadan ko, just let go. Hindi ibig sabihin, iniwan ko sila. Pero iniwan ko yung sitwasyon na hindi tama. Amen. So ngayon, tatanungin niyo ako, mas masaya ba ang buhay ko? Mas masaya. Amen. Kaya, doon sa salita na ating inaaral, meron kang papatayin sa sarili mo. Ngayon pa lang, gawin mo na. Gawin mo na. Matuto tayong magsabing hindi. Matuto tayong tumanggi sa mga bagay na hindi naman talaga nakakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Amen po ba? Pag inaya ka sa mga bagay na hindi tama, tumanggi ka. Matuto kang magsabi ng no. Sabi mo nga, no. Yan, huwag ka laging yes ng yes. Amen? Exercise mo lagi sa sarili mo. Pwede ka magsabi ng no. Nagtitiwala ba tayo sa Diyos? Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Kung nagtitiwala ka sa Diyos, just imagine ang pinagtitiwalaan mo, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa mundo. Hindi ko ibig sabihin na huwag ka nang magtrabaho, na yung mga may trabaho, mag-resign na bukas. Pero kung may pangungusap sa iyo ang Diyos at mayroong specific na pinagagawa, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Hindi ka ipapahamak ng Diyos dahil sa pagsunod mo sa Kanya. Tandaan natin yan. Hindi kailanman tayo ipapahamak ng Diyos. Kaya gusto niya na sumunod tayo sa gusto niya. Amen? Pag napagtagumpayan mo yan, makikita mo along the way. Tama ang desisyon na ginawa mo.
tama ang hinakbangan mo. Amen? Kung sinasabi ng Lord sa inyo ngayon, o anak, mag-change ka na, baguhin mo na to, iwan mo na yan, iwan mo na. Ngayon, na pwede mo nang bitawan. Ngayon, hindi bukas. Amen. Ulitin ko, ano yung bagay ngayon sa sarili mo na bitbit mo pa na pwede mo na isurrender sa Panginoon? Hindi bukas, hindi sa makalawa, kundi ngayon. Amen. Amen. Kunin mo nga sa sarili mo yung bagay na yan. Sige nga, kunwari lang nakukunin mo. Isipin mo, ano yung bagay na hindi mo pa nalelet ko? Ano yung bagay na mabigat sa'yo? Ano yung bagay na struggle mo? Bunutin mo ngayon. And then, let go. Surrender to Jesus.